Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, nagtanong si Guangyong kung ang pagpili ng tagapagmana ba ang tunay na layunin ni Sorayang. Idinagdag pa ni Sorayang nang may bahagyang pang-uuyam kung mayroon pa bang ibang bagay na maaari nilang pag-usapan bukod dito. Pagkatapos, ipinaalala ni Sorayang ang nakaraan noong nagkita sila sa harap ng templo ng Diyos ng Demonyo. Sinabi niya na noong mga panahong iyon, sinabi ni Guangyong na pinalabas niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon upang makapag-inuman lamang sila ng tsaa, ngunit ang totoo ay tinangka nitong patayin siya sa pagkakataong iyon. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang sinasabi, inamin niya na hindi niya alam kung ano ang eksaktong ginawa ni Guangyong noon, ngunit tiyak na tiyak ito na kaya nitong patayin ang isang taong nakarating na sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng demonyo. Sinabi pa niya na bagaman may tiwala si Guangyong sa sarili, alam nito na sa pakikipaglaban ay maraming hindi inaasahang pangyayari ang maaaring mangyari, kaya't nagtataka siya kung paano ito naging lubos na kumpiyansa noon pa man. Pagkatapos ay ibinaling ni Sorayang ang kanyang tingin kay Yomin na nakaupo rin sa tabi nila, sinabi niya na pagkatapos ng pangyayaring iyon, biglang kumalat ang kakaibang balita na sinasabing siya raw ay magpapapatay kay Yomin. Muli na namang bumaling si Sorayang kay Guangyong habang dahan-daang itinataas ang tasa ng tsaa patungo sa kanyang bibig. Sinabi niya na bagaman maaaring hindi si Guangyong ang gumawa nito, at maaaring isa itong alagad ng sining ng demonyo na tapat dito o kaya naman ay ibang tao talaga, ngunit hindi ba ito nakakapagtaka kung paanong ang mga pangyayari ay sunod-sunod at tila pinagplano ng maigi. Idinagdag pa niya na ang panahon ng paglitaw ng mga pangyayari ay tila kakaiba at sadyang nakadirekta lamang sa iisang layunin. Habang nakatingin sa lamesa, sinabi ni Sorayang na kung talagang balak nitong magkalat ng mga ganoong uri ng balita noon pa man, mas mabuti sana kung ginawa ito ng dahan-dahan habang wala pa siya sa paligid. Ipinaliwanag pa niya na kung ginawa iyon sa ganitong paraan, magmumukhang kusang lumitaw ang sabi-sabi at mahihirapan ang sinumang magtanong kung sino talaga ang nagpasimula nito. Sa pagkakataong ito, mariing idiniin ni Sorayang na ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay may taong sadyang gumawa at nagpakalat ng kasinungalingang iyon. Sa lakas ng kanyang damdamin, bigla niyang ibinaba ang tasa sa lamesa. Idinagdag pa niya na alam ng gumawa nito kung ano ang magiging reaksyon niya sa sandaling marinig niya ang balitang iyon. Tumingin siya ng diretso kay Guangyong at sinabing alam din ng may gawa na siya mismo ang pupunta upang hanapin ang pinagmulan ng usap-usapan. Dahan-dahang itinaas ni Guangyong ang kanyang tasa habang bahagyang ngumiti at sinabing talagang matalas ang kanyang pag-iisip at pangunawa. Pagkatapos ay inamin ni Guangyong na alam naman niya na darating si Sorayang upang makipagkita sa kanya sa sandaling marinig nito ang balita, ngunit hindi niya inakalang dadalhin pa nito ang iba pang kasama. Sinabi pa niya na ayos lamang din iyon dahil balak naman sana niyang kumilos agad kapag nakarating na si Sorayang sa kanyang tirahan. Ngunit idinagdag niya na muling gumawa si Sorayang ng bagay na hindi niya inaasahan, dahil sa halip na siya ang pumunta doon ay dinala naman siya nito sa ibang lugar. Dahil dito, naintindihan na niya kung bakit may mga kasama si Sorayang. Sinabi ni Guangyong na hindi naman siya nagplano ng ganoon kalayo. Inamin niya na ang naramdaman lamang niya noon ay ang kanyang kalooban na nagsasabing hindi siya nararapat na pumasok sa lugar na iyon. Sa narinig, sumagot si Sorayang na mas kahanga-hanga pala ito, dahil ibig sabihin nito na ang kanyang likas na pakiramdam ay mas matalas at mas mahusay pa kaysa sa pag-iisip na nakabatay lamang sa loika at katwiran. Biglang nagbago ang tinig ni Guangyong at buong pagmamalaking sinabi niya na sa kasalukuyan, mas mataas at mas mahusay ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban kaysa ni Sorayang, ngunit agad din niyang sinabing kahit ganoon, kung sakaling magkaroon ng labanan sa pagitan nila, hindi niya matitiyak na siya ang magwawagi. Sa kanyang sariling pag-iisip, labis na nagtaka si Sorayang kung paano ito nakakapagsabi ng may lubos na kumpiyansa na mas mahusay ang kasanayan nito kaysa sa kanya. Napagtanto niya na si Guangyong ay hindi lamang nagyayabang at nagmamalaki, kundi talagang tiyak ito sa sinasabi nito at mayroon itong matibay na dahilan. Muli na namang nagtanong si Guangyong nang may diin kung ano ang palagay ni Sorayang sa sinabi niya. Sumagot naman si Sorayang nang may pagtataka at nagtanong pabalik kung tungkol saan ba ito. Tumingin ng diretso si Guangyong kay Sorayang at buong kumpiyansang nagtanong kung tiyak ba ito na kaya siyang talunin kung magkakaroon sila ng patas na labanan. Sa narinig na tanong, labis na nagulat si Yomin na nakaupo sa tabi, halos masamid siya sa kanyang kinakain at nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanila pabalik-balik. Habang nakasandal pa rin sa kanyang kinauupuan, mahinahong sinabi ni Sorayang na sa buong buhay niya ay hindi siya umatras sa anumang laban dahil lamang sa takot na matalo, at hindi rin siya nakipaglaban dahil lamang sa kumpiyansang siya ang magwawagi. Bilang sagot, nagtanong si Guangyong kung ibig bang sabihin nito ay hindi rin ito matitiyak ang magiging kinalabasan ng labanan. Sumagot si Sorayang na walang sinuman ang makatitiyak sa mga ganyang bagay, at ang tanging nagagawa lamang niya ay ang pumili ng kanyang gagawin batay sa kanyang sariling pasya.
Dahan-dahang itinuro ni Sorayang si Guangyong habang sinasabing kaya nga siya nagtatanong ngayon ay upang piliin na nito ang kanyang gagawin, kung makikipaglaban ba ito sa kanya o hindi. Pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi ni Guangyong na hindi katulad niya, hindi siya nagsisimula ng labanan kung hindi siya tiyak na siya ang mananalo, dahil dito, tinawag siya ni Sorayang na duwag, na parang ang ganitong pag-iingat ay kahinaan sa paningin nito. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili, binanggit ni Guangyong ang isang kilalang kasabihan na ang nagwawagi ay nagsisimula lamang ng digmaan kapag alam na niyang panalo na siya, samantalang ang natatalo ay naghahanap lamang ng tagumpay matapos ng simulan ang labanan. Sinabi pa niya na ang paraan ng pag-iisip ni Sorayang ay hindi gagana sa kanya. Bilang tugon, ngumiti lamang si Sorayang at sinabing talagang magaling itong magsalita ng mga magagandang salita na walang ibang kahulugan kundi pagpapanggap lamang. Sa labas, biglang lumitaw ang isang kakaibang uri ng enerhiya na kulay berde, na tila umiikot at papalapit sa kinaroroonan nila. Sa loob, naramdaman ito agad ni Sorayang, sa kanyang isipan ay nagtanong siya kung anong uri ng kapangyarihan at presensya iyon, dahil hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon pa man, napansin din niya na ito ay mabilis na lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Biglang napatingin si Sorayang sa pintuan ng silid habang sa kanyang isipan ay napagtanto niya na ang kakaibang presensyang iyon ay naroon na mismo sa harap ng kanilang pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na basang-basa ng ulan. Sa kanyang pagpasok, labis na nagulat si Yomin, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya. Tumingin si Pyong sa kinaroroonan ng mga naroon at kalmadong sinabi na naroon na siya, at idinagdag pa niya na tinawag siya nito kaya siya ay dumating. Sa pagkilala sa kanya, gulat na gulat si Sorayang at sa kanyang isipan ay tinawag niya ang pangalang Guanpyong, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at nagtanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyari dahil ang taong nasa harap niya ngayon ay iba sa nakilala niya noon pa man. Bumaling si Guangyong kay Pyong at sinabing nais magpasya agad kung sino ang magiging tagapagmana sa sandaling ito. Ipinaliwanag pa niya na batay sa mga ginawa nitong kamakailan, tiyak na ang labanang ito ay hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ay nagtanong siya sa kay Pyong kung ano ang palagay nito sa sitwasyon. Habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sombrero na gawa sa dahon, sinabi ni Pyong kay Guangyong na bakit hindi nito tanggapin ang hamon dahil naniniwala siyang hindi ito matatalo. Bilang sagot, nagtanong si Guangyong kung iyon ba talaga ang palagay nito. Tumawa ng bahagya si Sorayang at buong pang-uuyam na nagtanong kay Pyong kung kailan pa ito naging tagasunod ni Guangyong. Sumagot si Pyong at sinabing ang ganitong uri ng simpleng pag-uudyok ay hindi gagana sa kanya, ngunit muli siyang tinuya ni Sorayang at nagtanong kung ibig bang sabihin noon ay hindi ito kusang lumipat ng panig, kaya tinanong niya kung gaano ito kalakas na pinalo at sinaktan upang mapilitang sumunod. Sa sobrang galit, halos mapunit ang balat sa mukha ni Pyong habang nakatingin ng masama sa kanya at nagsalita ng paupal na tinatawag ang pangalan nito. Sa halip na matakot, ngumiti lamang si Pyong nang may paghamon at napasanggal. Sinabi pa niya na nakakatawang isipin na ang isang walang kapangyarihan ay nakakapagsabi ng mga ganyang bagay gayong hindi man lang nito kayang ipagtanggol ang sariling mga tao. Labis na nagulat si Sorayang at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, kaya't siya ay nagsalita ng may pagtataka at hindi makapaniwala. Sa labas naman, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, makikita si Dumpil na sugatan at duguan ang mukha, siya ay umuungol sa sakit habang ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo at bibig. Sa malawak na patag na lugar, makikita ang maraming katawan na nakahandusay sa lupa, habang ang iba ay sugatan at hindi makatayo. Sa gitna ng mga ito, may isang figure na nakatayo at mariing nag-utos na ibaba na nito ang kanyang espada. Sa kabilang panig, nakatali ang mga kamay at bibig ni Sandrine, ang taong nakahawak sa kanila ay nagbabanta na huwag subukan ng sino man ang anumang masama kung nais nilang mabuhay ang dalawang ito. Nakatingin si Ang Hua ng may matinding pag-aalala, habang tinatawag ang pangalan ni Sorayang na siyang inaasahan niyang magliligtas sa kanila. Muli na namang bumaling si Sorayang kay Guangyong sa loob ng silid at mariing nagtanong kung dinukot at ginawang bihag nito ang kanyang mga tauhan, ngunit sa halip na sumagot ng diretsahan, ipinaalala lamang ni Guangyong ang sinabi nito noon pa man na hindi siya nagsisimula ng labanan kung hindi siya tiyak na siya ang mananalo. Sa kanyang isipan, naalala ni Sorayang ang kanilang pag-uusap ni Gugo, nagsalita si Gugo at sinabi na si Guangyong ay parang isang tunay na demonyo na walang bahid ng kabutihan at walang kaunting moralidad at prinsipyo. Sa kanyang sariling pag-iisip, labis na nagalit at nadismaya si Sorayang na halos mapamura siya dahil sa nangyari. Sa labas, muling kumidlat ng napakalakas, kasabay nito, nagsalita si Guangyong na nagsasabing tila siya na ngayon ang magtatanong at magpapasya sa lahat. Tumingin ng diretso si Guangyong kay Sorayang at mariing nagtanong kung nais pa ba nitong magpasya ngayon din kung sino ang magiging tagapagmana, o kaya naman ay sumuko na lamang ito.
Mariing sinabi ni Sorayang kay Gwangyong na talagang marumi at hindi patas ang paraan ng pakikipaglaban nito. Habang dahan-dahang nagbubuhos ng inumin sa tasa na parang walang nangyari, sinagot siya ni Gwangyong na ang tawagin itong marumi ay isang simpleng kaisipan lamang. Ipinaliwanag pa nito na sa digmaan, karaniwan lamang na gamitin ang anumang paraan upang magwagi, at kahit ituring man itong duwag at mababang uri ng gawain, hindi nito mababago ang katotohanang siya ang nagwagi sa huli. Biglang ibinagsak ni Gwangyong ang kanyang kamay sa ibabaw ng hapagkainan na lumikha ng malakas na tunog, habang sinasabing hindi naiiba ang ginawa ni Sorayang, isiniwalat nito na nakipag-alyansa rin ito sa mga nasa labas upang makuha ang posisyon ng pagiging tagapagmana, sa halip na itanggi, inamin na lamang ito ni Sorayang ng tahimik. Habang hawak ang tasa at dahan-dahang iniinom ang laman nito, sinabi ni Gwangyong na ang kaibahan lamang nila ni Sorayang ay walang itinatakdang hangganan sa kanyang pakikipaglaban, samantalang siya ay walang pinagkaiba ang tingin sa mabuti at masama, idinagdag pa niya na sa huli ay pareho lamang sila, at nagkakaiba lamang sa paraan ng kanilang pananalakay. Dahil sa sinabi nito, hindi nakasagot agad si Sorayang, nanatili lamang siyang tahimik habang nakatingin kay Gwangyong. Muli na namang nagsalita si Gwangyong at sinabing may dalawang pagpipilian si Sorayang, ang una ay ang sukuan na ang laban, at kapag ginawa ito, muling makikita ni Sorayang ang ngiti ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay sinabi niya ang ikalawang pagpipilian, ngunit sinabing hindi na niya kailangang sabihin pa kung ano ito dahil alam na iyon ni Sorayang. Sinabi ni Sorayang na mayroon lamang siyang nais na suriin at malaman bago siya magpasya, bilang sagot, siniguro siya ni Gwangyong na kung ang ipinag-aalala niya ay ang kaligtasan ng mga bihag, huwag siyang mag-alala dahil hindi siya ganoon katanga na sisirain ang kagamitan at ang mga taong kailangan niya upang mapasunod ang kanyang kalaban. Tinanggap ni Sorayang ang kanyang sinabi at nagpasalamat ng maikli, ngunit agad din siyang nagtanong kung ano ang ugnayan nito sa punong tagapamahala ng hukuman ng parusa. Alam ni Sorayang na ang taong iyon ay talagang masama at nakakainis, ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa puntong magiging kalaban ng alagad ng Panginoong Demonyo, gayunpaman, idinagdag niya na sa kabila nito, ganoon pa rin ang naging pakikitungo nito kay Gwangyong. Tumingin ng diretso si Gwangyong kay Sorayang at nagtanong kung bakit nito nais malaman ang bagay na iyon sa oras na ito, bilang sagot, sinabi ni Sorayang na syempre ay dahil lamang sa siya ay nagtataka at ang katanungang iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, nagsalita si Pyong na nakatayo sa gilid, at binalaan si Sorayang na kung sinusubukan nitong pahabain ang oras at magpalusot, mas mabuti nang itigil na nito ang ganyang gawain. Dahil sa panghihimasok nito, galit na binalingan siya ni Sorayang at mariing sinabing tumahimik na sana ito dahil wala naman itong kinalaman sa kanilang pinag-uusapan. Inidagdag pa ni Sorayang na ang mismong guro nito ang nagsabi na ang sinumang sumuko na sa pakikipaglaban para sa pagiging tagapagmana ay wala ng karapatang manatili sa larangan ng labanan, inihalintulad pa niya si Pyong sa asong itinaas ang buntot dahil sa takot at sumuko na, kaya't dapat na itong tumigil sa pag-ingay. Sa narinig, labis na nagulat si Pyong at siya ay nagsalita ng may pagtataka, habang ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Upang pigilan ang paparating na gulo, mariing nag-utos si Gwangyong na itigil na nila ang kanilang pagtatalo, at inulit niya ang utos ng mas mariin at may diin. Pagkatapos ay ngumiti ng pang-uuyam si Sorayang at tinawag si Pyong na mabait dahil sa pagsunod nito. Muli na namang nagsalita si Gwangyong at binalaan si Sorayang na huwag na itong udyukan at galitin pa si Pyong, ngunit sa halip na sumunod, sinabi ni Sorayang na huwag na itong mag-alala tungkol doon at sa halip ay sagutin na lamang ang kanyang tanong kung bakit siya at si Pyong ay tila magkaaway at may masamang ugnayan sa isa't isa. Sa kanyang sariling pag-iisip, nagtataka si Gwangyong kung bakit pa ito nagtatanong tungkol sa kanilang ugnayan sa ganitong oras. Inisip niya kung mayroon bang ibang layunin si Sorayang, ngunit agad din niyang inisip na hindi yata ito maaari. Sa huli ay sinabi niya ng diretsahan na wala siyang dahilan upang sagutin ang tanong na iyon, at idinagdag pa na kung sinusubukan nitong makipag-ugnayan sa taong iyon ngayon, mas mabuti nang itigil dahil ipinatawag ito sa labas ng kota noong nakaraang gabi pa lamang. Tila sumuko na lamang si Sorayang at sinabing sayang dahil ayaw nitong magsabi, kaya't kukunin na lamang niya ang kasagutan ng diretsahan mula sa taong iyon. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahan siyang uminom ng kanyang inumin, ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha ay may nakatagong kakaibang enerhiya na kulay pula. Sa kabilang panig, naramdaman ito ni Gwangyong at sa kanyang isipan ay nagtataka siya kung ano ang nanginginig na presensyang nararamdaman niya, at nagtaka siya kung ito ba ay ang panloob na lakas o alon ng enerhiya. Habang patuloy na tumitindi ang kanyang nararamdaman, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na makaramdam ng lalong pagkabagabag habang ang nakakatakot at hindi kanais-nais na pakiramdam ay patuloy na lumalago at lumalakas.
Habang nakatingin sa tasa, napagtanto ni Guangyong na ang kakaibang panginginig na kanyang nararamdaman ay hindi dulot ng panloob na lakas o enerhiya, sa halip, sa kanyang isipan ay naintindihan niya na ang yumanig ay ang mismong lupa at sahig na kanilang kinaroroonan. Sa sandaling iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang naisip, sa kanyang kalooban ay bumulalas siya at namutla dahil sa takot na baka ang hinala niya ay totoo nga. Agad niyang tinawag ang pangalan ni Pyong at mariing inutusan itong tingnan ang nangyayari sa labas. Sa labas naman, makikita ang madilim na kalangitan na patuloy na nagbubuhos ng malakas na ulan. Kasabay nito ay dali-daling dumungaw si Pyong sa bintana, sa kanyang nakita, siya ay gulat na gulat at halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig na nagsalita si Pyong at nagtanong kung ano ang nangyayari, pagkatapos ay inilarawan niya ang kanyang nakita at sinabing ito ang pinakamalakas na pangkat ng mga mandirigma ng banal na samahan, habang ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang pisngi. Habang tumatakbo ang maraming paa sa ibabaw ng tubig na lumikha ng malalakas na tunog, makikita ang isang malaking hukbo na papalapit. Sila ay nakasakay sa mga kabayo, nakasuot ng itim na kasuotan at may mga watawat na sumasayaw sa hangin. Ito ang hukbo na tinatawag na hukbo ng banal na demonyo. Sa loob ng silid, ngumiti si Sorayang at sinabing magandang aral iyon, ipinaalala niya na sinabi ni Guangyong na wala itong pinagkaiba ang mabuti sa masama, at inamin niyang tama ito. Dahil sa sinabi at ipinakita nito, lalo pang naguluhan si Guangyong, inamin ni Sorayang hindi niya napagtanto ang tunay na kahulugan ng kanyang mga ginagawa hanggang sa ipaliwanag ito ng ganito, pagkatapos ay hinarap siya ni Guangyong at isinisigaw ang tanong kung ano ang ginawa nito. Ngumiti lamang si Sorayang nang may pang-uuyam at sinabing naghatid lamang siya ng impormasyon, idinagdag pa niya na ang impormasyong ibinigay niya ay ang pagkakaroon ng 2 taksil sa pinakamataas na palapag ng Zinnie Pavilion. Ipinaliwanag ni Sorayang na ginamit niya ang pamamaraan ng tahimik na pagpapadala ng mensahe na abot sa napakalayo, at ibinalita niya sa lahat na ang mga pangalan ng mga itinuturing na taksil ay sina Jin Guanyong at Guan Pyong. Sa loob naman ng silid, nang marinig ang mga pangalang binanggit, labis na gulat ang naramdaman ni Guangyong, nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi siya makahinga sa pagkabigla habang siya ay bumulalas ng salitang nagpapahayag ng matinding pagtataka. Habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa bubungan, nagsalita muli si Sorayang at sinabing ito ang bagay na gusto niya sa kanilang samahan, kapag may seryosong pangyayari, hindi na sila nag-iisip pa at nagtatanong, bagkus ay agad-agad silang kumilos. Idinagdag pa niya na bagaman hindi ito ang pinakamahusay na paraan ng pakikidigma, sa kasalukuyang pagkakataon ay ito ang lubos na nakatutulong sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Guangyong, ang kanyang mga mata ay nagniningning na kulay pula dahil sa kanyang kapangyarihan, at buong pagmamalaking nagtanong kung nagustuhan ba nito ang kanyang ginawang sorpresang pangyayari. Dahil sa tindi ng galit at pagkabigo, si Guangyong ay pinawisan ng malamig habang ang ugat sa kanyang mukha ay lumitaw dahil sa panggigigil, buong puot na tinawag niyang baliw at hamak na nilalang si Sorayang. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumutang si Yomin at gulat na gulat siya sa nangyayari, at napabulalas ng salitang nagpapahayag ng kanyang pagtataka. Kasabay nito ay lumipad si Yomin patungo sa katulong at kaagad naman sinalon ng katulong. Agad na nag-utos si Sorayang sa katulong na dalhin si Yomin palayo sa panganib na lugar, habang ito ay isinasagawa, siya ay nakangiti pa rin at sinabing sa wakas ay kumpleto na ang lahat ng kanyang mga paghahanda at wala nang kulang. Pagkatapos ay biglang bumagsak ang lahat ng kagamitan sa ibabaw ng hapagkainan, ang mga pagkain at inumin ay nagkalat at nasira habang ang lamesa ay yumanig ng malakas. Napuno ng takot at pangamba si Guangyong habang ang kanyang pawis ay patuloy na tumutulo sa kanyang mukha, buong kumpiyansang sinabi ni Sorayang na simulan na ang pagtatanghal. Biglang gumalaw ng mabilis si Sorayang at mabilis na tumalon patungo kay Guangyong at walang pag-alinlangan na binuhat si Guangyong. Kasabay nito ay tumagos sila sa gusali at mabilis na bumulusok sa malayo. Tumagos sila hanggang sa kagubatan, kasabay nito ay nag-iwan ito ng napakadaming usok sa kanilang binabagsakan. Lumipat ang tagpo, sa gitna ng malakas na ulan, makikita ang mataas at mararangyang gusali na tinatawag na tanggapan ng hukbo ng banal na demonyo. Sa isang balkonahe, nakaharap si Yosong sa malayo, kasabay nito ay may nagbigay ulat at sinabing dumating na ang hukbo ng banal na demonyo sa lugar na iyon, at idinagdag pa niya na ang pavilion ay nagbigay na ng utos para sa agarang pagkilos. Sa kanyang isipan, nagsalita si Yosong at sinabing ang lahat ng ito ay bahagi ng plano na ay pakulong ang unang alagad sa bitag sa pamamagitan ng pagbibintang na siya ay isang taksil. Sa kanyang isipan ay nagtanong siya kung ang lahat ng ito ba ay talagang nilob at pinagplanuhan ng ikatlong batang Panginoon. Sinabi niya na kung sakaling mapatunayang hindi totoo ang paratang na ito, ang gumawa nito ay kailangang managot at pagbayaran ang kasalanan.
Buong kalmadong sinabi ni Yosong na ang tanging paraan upang bayaran ang ganitong uri ng kasalanan ay ang kamatayan lamang. Sa ibang lugar, sa gitna ng mga nabagsak na puno at putik dahil sa ulan, galit na bumulanlas si Guangyong, hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig at nagtanong kung paano siya at ang ikalawang batang Panginoon ay naging mga taksil, at tinanong kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip ni Sorayang. Habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang damit, muling siyang nagbanta at sinabing kapag napatunayang walang katotohanan ang paratang na ito, hindi lamang ang gumawa nito ang papatayin, kundi pati na rin ang buong pamilya nito at ang lahat ng taong naglilingkod kay Sorayang. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, nakatayo ng tuwid si Sorayang, nagsalita siya at sinabing hindi niya alam kung ano ang ipinangako nito kay Guan Pyong, ngunit malaki ang pagkakamali nito nang hikayatin at makuha niya ang panig ni Pyong, idinagdag pa niya habang tinitingnan ang reaksyon ni Pyong na tila unti-unti nang nawawala ang katinoan ng taong iyon dahil sa mga pangyayari. Buong pagtatakang sinabi ni Sorayang na ang ikalawang Panginoon na si Guan Pyong ay tiyak na magtataksil. Sa narinig, hindi makapaniwala si Guangyong at siya ay bumulalas ng salitang nagpapahayag ng matinding pagtataka. Sa ibang bahagi, isang malakas na atake ang pinakawalan patungo sa dalawang kawal na napasigaw sa sakit. Habang lumabas ang kakaibang kulay ng enerhiya na nakapaligid sa kanyang katawan, buong pagmamalaki niyang isinigaw na siya ay alagad ng banal na samahan. Pagkatapos ay galit na binalingan niya ang kanyang mga kalaban at sinabing paano ito ng ahas na tingnan siya ng ganitong mga mata gayong ang mga ito ay mas mababa pa kaysa sa mga insekto. Sa gitna ng kaguluhan, may isang kawal ang sumigaw na ang taksil ay sumalakay sa hukbo ng banal na demonyo, muli na namang isinigaw ng iba na ang taksil ang sanhi ng lahat ng kaguluhan, kasabay nito ay ang mukha ni Pyong ay puno ng puot at galit habang ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa damdaming kanyang nararamdaman. Lumipat ang tagpo, nagsalita si Sorayang na may halong ngiti ng tagumpay, ipinaliwanag niya na dahil ang taong iyon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Guangyong, ibig sabihin ay ituturing din na taksil si Guangyong, pagkatapos ay buong kumpiyansang sinabi niya na bilang itinalagang tagapagmana ng pinuno ng banal na samahan, siya ang magtatanggal at papatay sa itinuturing na taksil. Sa harap ng mataas at mararangyang gusali na tinatawag na templo ng Diyos ng Demonyo, habang patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan, isang tauhan ang dali-daling lumapit na puno ng pagkabalisa, buong pagmamadaling ibinalita niya sa Panginoong Demonyo na mayroong napakahalaga at kagiat na balita tungkol sa mga itinuturing na taksil, agad naman siyang pinatigil ng Panginoong Demonyo, na kalmadong sinabing kumalma ito dahil walang katotohanan ang balitang iyon at walang dapat ikatakot. Sa pagtataka, nagtanong ang tauhan kung narinig ba niya ng tama, kaya inulit ng Panginoong Demonyo ang utos na ituloy lamang ang kanyang pag-uulat ng maayos. Sa loob ng malawak at marangyang bulwagan, kung saan nakaupo ang Panginoong Demonyo sa kanyang dakilang trono, ipinaliwanag ng nag-uulat na ang buong lugar ay nasa ilalim ng mataas na antas ng paghahanda, ang buong hukbo ng banal na demonyo ay naroon na sa pwesto, at ang lahat ng pangkat ng mga mandirigma ay sumusuporta at nakahanda bilang pag-iingat. Idinagdag pa niya na ang mga matataas na pinuno ay nananatili sa kani-kanilang mga tungkulin at pwesto, habang ang mga tauhan ng hukuman ng parusa ay abala sa pagdakip sa mga tauhan ng mga pinaratangan na taksil at pagsusuri ng mabuti sa kanilang mga tinitirhan. Pagkatapos marinig ang ulat, nagtanong ang Panginoong Demonyo tungkol sa kalagayan ng punong estratista. Bilang sagot, sinabi ni Mudam na naroon din sa kanyang sariling tanggapan tulad ng ibang mga namumuno. Ipinaliwanag pa niya na nagpadala ito ng kahilingan para sa agarang pagkilos sa lihim na tahanan, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring ginagawa ang mga naroon. Pagkatapos marinig ang lahat ng impormasyon, simpleng sinabi ng Panginoong Demonyo na naiintindihan na niya ang nangyayari. Sa kanyang isipan, naintindihan agad ng Panginoong Demonyo ang ibig sabihin ng mga pangyayari, naisip niya na alam din pala ng punong estratista na walang katotohanan ang paratang na pagtataksil, dahil kung hindi ay matagal na sanang kumilos ang lihim na tahanan, habang dahan-daang umiinom mula sa kanyang mangkok. Inamin niyang alam niyang gagawa ng isang malaking hakbang ang taong iyon, ngunit hindi niya inakalang aabot ito sa ganitong antas ng panganib. Pagkatapos ay nagtanong siya ng mahinahon kung paano ito haharapin at lalabanan ang mga magiging bunga ng ganitong pangyayari. Naalala ng Panginoong Demonyo ang sinabi ni Sorayang sa kanya, buong kumpiyansang sinabi ni Sorayang na gagawin niyang tunay na taksil ang taong iyon, idinagdag pa niya na ang mahalaga ay ang magiging resulta ng lahat ng ito. Ang Panginoong Demonyo ay bahagyang ngumiti ng palihim. Seryosong nagsalita ang Panginoong Demonyo at ipinaliwanag na kung ang taong iyon ay nagpakalat ng mga hindi totoong balita upang lamang manalo sa pag-aagawan sa pamumuno, siya ay nakagawa ng isang napakalubhang kasalanan. Bilang sagot, sinabi ni Mudam na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila alam kung ang dalawang iyon ay tunay nga bang nagtaksil o wala.
Dahan-dahang ibinaling ng Panginoong Demonyo ang kanyang tingin at sinabing minsan, ang mga kasinungalingan ay nagiging katotohanan din sa huli, sa narinig, labis na nagulat si Mudam at siya ay hindi nakasagot agad. Pagkatapos ay kalmadong inutusan ng Panginoong Demonyo si Mudam na kumalma na ito at umalis muna upang magpahinga, sumagot naman si Mudam na naiintindihan niya at aalis na muna siya upang huwag nang makagambala pa. Pagkaalis ni Mudam, sa kanyang isipan ay inamin ng Panginoong Demonyo na kahit kapuri-puri ang katangian ng taong iyon na hindi siya nagpapahintulot na may makahadlang sa kanya, tungkulin pa rin niyang harapin at panagutan ang lahat ng kanyang ginawa at ang magiging bunga nito. Bigla niyang binasag sa kanyang ang kanyang mangkok na hinahawakan. Tiningnan lamang niya ang kanyang basang kamay, at tahimik lamang walang sinasabi. Pagkatapos ay binalaan ng taong iyon na kung hindi niya makuha ang resulta na nais niya, hindi siya magpapakabait dito kahit pa may pagtingin siya rito. Sa labas naman, habang patuloy ang malakas na ulan, biglang gumuho ang isang bahagi ng pader ng gusali dahil sa lakas ng puwersang tumama rito, kasabay nito ay may sumigaw na tinuturo ang kanyang nakita, na nagsasabing iyon ang taksil. Sa loob ng gusali, ang mga tauhan ay nagkagulo habang may sumisigaw na ang itinuturing na taksil ay tumatangging sumuko at magpasakop sa pagdakip, agad namang nag-utos ang iba na hulihin ito sa anumang paraan, at ang bawat isa ay dali-daling kumilos na may halong takot at pagmamadali. Sa kanyang isipan, seryosong nagbigay ng utos si Sorayang sa katulong, sinabi niya na kapag lalo pang lumala at naging magulo ang sitwasyon, kailangan nilang ilayo agad si Yomin sa panganib at ilabas siya sa lugar na iyon, idinagdag pa niya na tiwala siyang alam ng mga ito ang tamang gagawin at makagagawa ng tamang pasya pagkatapos nito. Sa ibang bahagi, labis na naguluhan ang katulong at natakot habang iniisip ang sinabi ng ikatlong Panginoon sa kanya gamit ang lihim na pamamaraan ng pagpaparinig. Hindi siya makapaniwala at nagtataka kung paano nito nalaman ang lahat ng mangyayari bago pa man ito maganap. Sa kanyang isipan ay nagtanong siya kung saang panig ba dapat kumampi si Yomin sa gitna ng nakakabiglaang labanan upang manatiling ligtas at hindi mapahamak. Sa labas, hinarang sila ng mga kawal, mariing inutusan nilang huminto ang mga ito at ipakilala ang kanilang sarili. Agad na sumagot ang katulong at sinabing siya ay isang tagasilbi ng ikapitong batang Panginoon, idinagdag pa niya bilang paliwanag na isa sa mga itinuturing na taksil ang nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng gusali kaya sila ay lumalabas. Nang marinig ang pangalang binanggit, tumingin sa kanila ang pinuno at muling inulit ang pangalang ikapitong batang Panginoon na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Agad na ibinaba ng katulong si Yomin at buong tapang na sinabi ni Yomin na siya nga si Che Yomin. Agad na yumuko ang pinuno ng mga mandirigma bilang paggalang at binati niya si Yomin at humingi ng paumanhin dahil sa kanilang naging masungit na pagtanggap na sinasabing sana ay maunawaan ito dahil sa bigat at panganib ng kasalukuyang sitwasyon, sa simpleng paraan ay sumagot si Yomin na naiintindihan niya ang pangyayari. Nagbigay agad ng utos ang pinuno, inutusan niyang samahan at gabayan si Yomin at ang kanyang katulong patungo sa isang ligtas na lugar. Sa kabilang dako, inutusan din niya ang iba pang tauhan na paligiran ang buong gusali ng sinta upang walang makatakas na sinuman, buong lakas na sumagot ang lahat na susundin nila ang utos. Habang tumitingin sa direksyon ng gusali, sa isipan ng katulong tinukoy niya ang ikatlong Panginoon, na sinasabing ang taong iyon ay lubhang mapanganib na higit pa sa inaakala niya. Sa kabilang banda, ang katulong ay puno ng pangamba habang iniisip ang kanyang tungkulin, naisip niya na kailangan niyang ilayo si Yomin, habang siya ay nag-iisip, nagtanong siya kung nasaan na si Yomin. Isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa malayo, na buong lakas na tumatawag at naghahanap sa kinaroroonan ni Yomin. Sa ibang bahagi, sa isang lupang puno ng putik at mga nabagsak na puno, na puno ng galit si Guangyong na bumasag ng katahimikan, na itinanong niya kay Sorayang kung ito ba ang tinatawag na pagtataksil, habang ipinapamukha rito na dahil sa paggawa ng kathang-isip na kasalanan ay dinala nito ang buong hukbo ng banal na demonyo sa puok na iyon upang siya ay parusahan. Mahinahong nagtanong si Guangyong kung inakala ba ni Sorayang na ang ganitong uri ng panlilinlang ay tatagal at magtatagumpay, bilang sagot buong kumpiyansa at walang pag-aalinlangang sinabi ni Sorayang na oo, naniniwala siyang magtatagumpay ito. Lalo pang nagalit si Guangyong at buong katatagan niyang sinabing dadalhin niya si Sorayang sa mismong templo ng Diyos ng demonyo upang doon patunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan. Sa halip na matakot, ngumiti lamang si Sorayang na may halong pang-uuyam, sinabi niyang tiyak na takot na si Guangyong, kaya't ito ay tila iba na naman ang sinasabi at masyadong madaldal kumpara sa nakasanayan. Hindi na nakapagpigil pa si Guangyong at siya ay sumigaw ng matinding galit habang bigla siyang sumugod patungo kay Sorayang. Mabilis na dumating si Guangyong sa harapan ni Sorayang at sumigaw kay Sorayang na tumahimik na ito sa kanyang walang saysay na mga salita.
Sa isang iglap malakas niyang itong sinipa sa mukha, ngunit sinalag lamang ito ni Sorayang gamit ang kanyang braso, na lumikha ng napakalakas na ingay at puwersa na yumanig sa buong paligid. Dahil sa lakas ng tama, ang paa ni Sorayang ay lumubog at dumula sa basang lupa, na nagdulot ng pagtilamsik ng putik at tubig sa paligid. Matalim niya tinitigan si Gwangyong, habang siya ay umuungol dahil sa naramdamang sakit, sa kanyang isipan inamin na iyon ay talagang napakalakas na tama, hindi niya maiwasang kilalanin ang katotohanan, na sinasabing tunay ngang napakalakas ang kakayahan ni Gwangyong. Habang pilit na dumpensa sa mga sunod-sunod na sipa na pinakawalan ni Gwangyong sa kanya, napansin at inisip ni Sorayang na bagaman kahanga-hanga ang bilis ni Gwangyong, tila ba ang lahat ng lakas nito ay nakatuon lamang sa pisikal na kapangyarihan. Sa kanyang pagtingin, nakita niyang bawat kalamnan ni Gwangyong ay puno ng puwersa, ngunit tila kulang sa tamang paggamit at diskarte, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makahanap ng kahinaan sa estilong ito ng pakikipaglaban. Sa kabilang dako, seryosong nakatingin si Gwangyong sa kanya. Bigla na lang tumigil ang atake ni Gwangyong patungo kay Sorayang habang si Sorayang ay mariing nakatitig sa papalapit na sipa patungo sa kanya. Kasabay nito ay malakas na sinuntok ni Sorayang ang mukha ni Gwangyong na hindi na nakareact sa mabilis ng atake. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, napabulala si Gwangyong dahil sa sakit habang siya ay tumalsik palayo. Habang siya ay nakatingin kay Sorayang, sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang tinanong kung ano ang galaw na iyon, hindi siya makapaniwala at nagtataka kung paano nagawa ni Sorayang ang ganitong uri ng pakikipaglaban na tila ibang-iba sa nakasanayan niyang makita. Nanatiling nakatayo si Sorayang sa kanyang pwesto, na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan si Gwangyong, at sinabi niyang masyadong nagtitiwala sa sarili si Gwangyong. Sa narinig, lalo pang naguluhan si Gwangyong at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaalala ni Sorayang at sinabi ni Gwangyong noon na ang sining ng pakikipaglaban nito ay higit na mataas kaysa sa kanya, idinagdag pa niya na ang labis na pagtitiwala sa sarili at labis na pagkumpiyansa ang magiging dahilan ng kanyang pagkabigo at pagkatalo. Walang nasagot si Gwangyong, bagkus ay nanatili lamang siyang tahimik habang ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Dahan-dahan at palihim, hinugot ni Gwangyong ang kanyang espada. Sa sandaling makita ni Sorayang ang espadang inilabas ni Gwangyong, siya ay lubos na nagulat at hindi makapaniwala. Sa kanyang isipan ay nagtanong siya ng may pagtataka kung ano ang espadang iyon, habang ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at puno ng pagkamangha sa nakita niyang bagay na tila pamilyar sa kanyang ngunit hindi niya inaasahang makikita sa kamay ng taong ito. Habang nakatayo sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hawak ni Gwangyong ang kanyang espada ng buong lakas at may matinding pagnanais na pumatay, sinabi niya kay Sorayang na tila ay walang pakiramdam ng panganib at pagmamadali, na parang ito ay hindi namamalayan ang bigat ng sitwasyon at ang panganib na dulot ng sandatang hawak niya. Sa kanyang isipan, habang nakatingin sa paraan ng paghawak, paglabas, at nakakatakot na hangarin ni Gwangyong, napagtanto ni Sorayang ang katotohanan, sa kanyang naisip na ang bawat kilos at galaw nito ay eksaktong katulad ng sining ng pakikipaglaban na pag-aari ng pinuno ng hukuman ng parusa. Nagsalita si Sorayang habang nakatingin ng diretso kay Gwangyong, kanyang inulit na ang sining ng pakikipaglaban na ginagamit nito ay katulad ng sa pinuno ng hukuman ng parusa, at dahil dito ay tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay hindi pangkaraniwan ang ugnayan at samahan ni Gwangyong at ang pinuno ng hukuman ng parusa. Sa halip na sumagot ng maayos itinuro niyang si Sorayang, kasabay nito ay lalo pa siyang nagalit at buong pagamong sinabing ang pinuno ng hukuman ng parusa ay isang simpleng taunan lamang. Sa halip na matakot, ngumiti lamang si Sorayang at sinabing alam ba ni Gwangyong na tuwing nababanggit ang pangalan ng taong iyon, ang reaksyon nito ay laging labis at kapansin-pansin, kanyang itinuro ang pagiging masidhing damdamin nito na parang tinamaan sa maselang bahagi ng kanyang pagkatao. Biglang gumalaw si Gwangyong nang hindi inaasahan. Sa isang iglap ay sumugod siya habang ang kanyang espada ay naglabas ng napakaliwanag at nakakasilaw na liwanag na kidlat, ang lakas ng kanyang pag-atake ay hamati sa buong paligid at ang hangin ay humahagupit ng matindi dahil sa bilis ng kilos na ito. Habang ang atake ay halos dumating na sa kanya, nakilala ni Sorayang ang uri ng pag-ataking ito, sa kanyang isipan ay binanggit niya ang pangalan nito, pang-espadang pumuputok na dugo ng demonyo, idinagdag pa niya na ang pag-ataking ito ay likas na mapanira at may matinding lakas na nakamamatay. Ngunit kagad siya mabilis na tumalon patungo kay Gwangyong. Kasabay nito ay malakas niya itong binawian at sinipa sa mukha na hindi na nagawa ni Gwangyong na makaiwas sa pinakawala na atake patungo sa kanya. Labis na nagulat si Gwangyong habang siya ay bumulalas na puno ng pagkamangha at galit, hindi niya lubusang maunawaan kung paano nagawa ni Sorayang na matamaan siya. Dahil sa labis na galit at kahihiyan, hindi na nakapagpigil pa si Gwangyong at mabilis na sumugod patungo kay Sorayang at sinabi niyang mamatay na ito.
Ngunit sa isang iglap, ang talim ng espada ay biglang napigilan. Lalo pang nadagdagan ang pagtataka ni Guangyong habang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kalmadong nagsalita habang ang kanyang paa ay nakapatong sa talim ng espada, kinilala ni Sorayang ang galing ng pag-ataking iyon at sinabing hindi naman ito masama, at sa katunayan ay wala siyang maisip na paraan pa upang mas mapaganda at mas mapabuti pa ang ganitong uri ng pagkilos. Pagkatapos ay idinagdag pa niya na bagaman maganda ang paraan ng pakikipaglaban nito, pagdating sa sining ng lihim na pagpatay, kulang pa rin ang kakayahan ni Guangyong. Ipinaliwanag niya na ang antas ng kasanayan nito ay hindi man lang makakalapit sa tinatawag na Panginoon ng Kamatayan, na isa sa tatlong pinakamagagaling na mamamatay tao sa buong daigdig. Sa narinig, naguluhan si Guangyong at nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang tao. Hindi na nagpaliwanag pa si Sorayang, sinabi niyang hindi na kailangang malaman pa ni Guangyong ang mga detalye, dahil ang tanging kailangan nitong malaman ay ang magiging wakas ng labanang ito. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahan niyang dinidiinan ang kanyang paa sa ibabaw ng espada. Bigla niyang binitawan ang kanyang paa at sabay na sumugod sa mukha ni Guangyong, at isinigaw niya na sa pagkakataong ito si Guangyong naman ang mamamatay sa kanyang mga kamay. Ang epekto ng pag-atake ay agad na naramdaman, ang katawan ni Guangyong ay tumalsik palayo sa kagubatan, habang ang ingay ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang nakatayo ng tuwid sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, buong katapangang kinilala ni Sorayang ang galing ni Guangyong. Sinabi niya na tunay ng kapuri-puri na naabot na ni Guangyong ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa daigdig ng demonyo bago pa ito sumapit sa edad na 40. Idinagdag pa niya na karapat-dapat itong tawaging pinakamagaling na dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban na inaasahan ng lahat. Sa ibang bahagi, nakaluhod si Guangyong sa basang lupa habang hawak ang kanyang espada. Siya ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding galit at hiya. Muli na namang nagsalita si Sorayang, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong pang-uuyam. Sinabi niyang sa kabila ng lahat ng iyon, kulang pa rin ang kakayahan ni Guangyong, at sa katotohanan ay labis-labis ang kakulangan nito kung kaya't hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling ang labis na pagtitiwala sa sarili na taglay nito. Tinitingnan niya ito ng diretso sa mata at mariing sinabing hindi lamang ito ang nakarating sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Itinanong niya kung ano nga ba ang dahilan ng labis na kumpiyansa nito gayong hindi naman ito ang nag-iisang may ganoong lakas. Hindi na nakapagpigil pa si Guangyong dahil sa labis na galit, kasabay nito ay sumigaw siya ng ubod ng lakas na inutusan niya si Sorayang na tumahimik. Kasabay ng kanyang sigaw, naglabas siya ng napakalakas na puwersa na kulay asul. Ang lakas na ito ay lumikha ng matinding alon na tumama sa paligid, na nagdulot ng pagliparan ng mga bato at putik, habang si Sorayang ay agad na tinamaan ng puwersang ito at siya ay napaatras ng malayo. Napabulala si Sorayang dahil sa sakit habang siya ay hirap na panatilihin ang kanyang balanse habang tumatama ang puwersa sa kanyang katawan. Kasabay nito ay pinalabas ni Guangyong sa kanyang mga kamay ang asul na enerhiya na puno ng masamang hangarin. Habang si Sorayang ay umuubo ng dugo, sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala at sinabing ang enerhiyang iyon ay hindi pangkaraniwan. Habang nakatayo si Guangyong, ang lahat ng nakapaligid niya bigla na lang tumigil sa pagkilos dahil sa kanyang pinapalabas na enerhiya sa kanyang katawan. Dahil sa lakas ng kanyang enerhiya pinapalabas ang buong paligid niya ay dahan-dahan lumiwanag sa asul na kulay. Nakatayo ng tuwid si Guangyong habang ang nakasisilaw na asul na liwanag ay umiikot sa kanyang katawan at espada, buong galit at paghamon niyang itinanong kung nagtatangka bang pagdudahan siya ni Sorayang sa kanyang galing sa sining ng pakikipaglaban. Sa kabilang dako, nanatiling tahimik si Sorayang ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay nagsimula siyang magtanong kung ang pamamaraang iyon, kasabay nito ay ang kanyang pag-iisip ay naputol dahil sa labis na pagkabigla habang nakikita niya ang pagkilos ng enerhiya na tila pamilyar sa kanya ngunit hindi niya inaasahang makikita sa kamay ng taong ito. Agad niyang naalala ang pangalan nito at siya ay bumulalas na puno ng pagkamangha at takot, ang enerhiya ng emperador ng demonyo. Ngumiti ng nakakatakot si Guangyong. Inamin ni Sorayang na hindi niya inasahan na may itinatagong kakayahan si Guangyong na ganoon kalakas. Sinabi niya na hindi inaakalang ninakaw lamang ito, bagkus ay tinanong kung natutunan ba nito ang pamamaraang ito mismo mula sa Panginoong Demonyo. Sa kanyang tanong, sumagot si Guangyong ng walang pag-aalinlangan na oo, ganon nga ang nangyari. Sa kanyang isipan, muling naalala ni Sorayang ang kahalagahan ng pamamaraang ito ang ganap na sining ng demonyo, ang enerhiya ng emperador ng demonyo, na natutunan ng lahat ng dating pinuno ng banal na samahan. Sa kanyang pag-unawa, napagtanto niya na ito pala ang tunay na pinagmumulan ng labis na kumpiyansa ni Guangyong.
Nagsalita si Guangyong ng may paghamon, sinasabing anuman ang uri ng sining ng demonyo na natutunan ni Sorayang, tiyak na wala itong bisa laban sa kanyang sariling kapangyarihan. Dahil sa labis na kumpiyansa, sumagot si Sorayang na kung ang nakaharap niya ay ang mismong Panginoong Demonyo, iba sana ang kalalabasan ngunit hindi ito ang nangyayari ngayon, tinawag niya si Guangyong na isang hanggal na natutunan lamang ang anumang itinuro sa kanya ng walang sariling pag-iisip, kaya't hindi ito maihahambing sa kanyang sariling galing. Hindi na nagpahuli si Sorayang, siya ay sumigaw ng malakas at ipinahayag na ipapakita rin niya ang kanyang sariling kakayahan, ang siyam na tuloy na sining ng demonyo, kasabay nito ay ang pagsabog ng mapulang liwanag mula sa kanyang katawan na tumagos sa himpapawid. Biglang agulat si Guangyong habang nakikita ang hindi pa niya nakikitang uri ng kapangyarihan, sa kanyang isipan ay inamin niyang hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng sining ng demonyo kailanman, at siya ay nagtaka at nagtanong siya kung sarili bang nilikha ni Sorayang ang ganitong pamamaraan. Gumalaw ng mabilis si Sorayang at ang kanyang katawan ay nababalot ng nakakatakot na pulang liwanag habang siya ay mabilis na naghanda ng pag-atake. Nanlaki ang mga mata ni Guangyong sa hindi kapani-paniwalang sa kanyang nakita. Mabilis bumulusok si Sorayang sa harapan ni Guangyong habang ang kanyang kanang kamay ay naging parang nakakilakilabot na talim na puno ng nakasisirang lakas. Habang si Sorayang ay papalapit ng papalapit, isang nakakatakot at mapanghamong ngiti ang sumilay sa kanyang labi, puno ng kumpiyansa at paghahangad na wakasan ang labanan sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Pagkatapos ng pagsabog, ang makapal na usok at alikabok ay dahan-dahang kumalat sa paligid, na tinatakpan ang paningin ng sinumang nakakakita. Sa kabila ng matinding pagtama, nakatayo pa rin si Guangyong, sa kabila nito, nakapagsalita pa rin siya, at inamin niyang tunay na kahanga-hanga ang antas ng pamamaraan ng paggamit ng talim na ginamit ni Sorayang. Pagkatapos niyang purihin ang galing ni Sorayang, biglang nagbago ang kanyang mukha at naging mas mabagsik, nangako siya na bagaman hindi niya balak patayin agad si Sorayang, ang pinakamainam na gagawin niya ay putulin ang parehong braso nito upang hindi na muling makagamit ng anumang sining ng pakikipaglaban. Ngunit si Sorayang ay hindi man lang natakot at natinag sa banta ni Guangyong, sa halip, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang siya ay sumasagot ng buong kumpiyansa na maaari niyang subukan kung kaya ba nito ang kanyang sinasabi.